Yeshua Masaya mga kamestro. At si Mesro C ay nandito ulit sa Facebook. At ako bago ko umpisan itong mga kamestro ay nagpapasalamat muna ako sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin. Simulat sa pool na nag-umpisa ako dito sa social network ay na-appreciate ko po yung pagmamahal niyo sa akin at pagsuporta. Ano nga ba yung mga talakayan natin ngayon? So magbibigay ako sa inyo ng aral at motibasyon para sa mga baguhan na nag-aaral pa sa spiritual. Noong nakakala kasi ng iba na napakadali lang nito. Hanap ka ng malakas na debosyon, papagana ka ng dasal, paggamot, pagana ng dasal, papagana ng orasyon, papagana ng gimat, putya, tapos gagamitin sa pansarili or gagamitin sa paglilingkod sa Diyos, yung pagmimisyon, iba gagamitin para sa kabuhayan. Sasabihin ko sa inyo mga baguhan sa spiritual. Ay ako magpipitong taon na lang din dito sa spiritual. Mahirap po ang ating pagdadaanan. So, napakahirap yung pagdadaanan mo. Una sa lahat, ano yung magiging unang problema sa spiritual kapag dadagok ka sa mga itong masarap siya pa nagtagumpay ka, pero bago ka magtagumpay ay dadaan ka muna sa butas ng arayong. Una, may kokontra. Sino-sino yung mga kokontra, mga kamestro? Yung pamilya natin o mahal natin sa buhay. Pwedeng girlfriend mo, asawa mo, anak mo, magulang mo, mga kapatid mo, kamag-anak mo. Kasi isipin mo di ba? Paano mo sila mapapaniwala o mapapatunayan sa kanila o maninindigan ka na tama yung ginagawa mo? Paano mo sila mapapaniwala na hindi yan sama-sama? So doon na papasok yung pagsubok at pag-uusig. Ay ako, si Mesosi, ano yung ginawa ko? Ano yung ginawa ko doon para magtagumpay ako sa unang stage na gano'n? Ang ginawa ko mga kamestro, hindi ko sila pinansin. So, hindi ko dinibdib yung kritisismo nila. Ang ginawa ko, nagpatuloy ako. Pinapanalangin ko sila sa Diyos na lumambot ang kanilang puso at tanggapin nila ako dito sa mission ganito. Tanggapin nila na nag-i-exist yung ganito at maniwala sila. Ang ginawa ko ganito. Ganito ang diskarte ko mga kamestro. Nagpapapunta ako ng pasyente at gagamutin ko sa bahay mismo. Marami nagalit. Tatay ko, nanay ko, kapatid ko, mga kamag-anak ko. Sinasabi pa nga, ano yung ginagawa mo? Ano yan? Muslim na yata yan? Ano yan? Kung anong bati ko sa daming mga, ano yan? Walang patutunguhan yan. Trabaho na lang yan. Ba't ganyan yan? Nababaliw na yan. Ganon. Manggamot ka. O kunyari, syempre, hindi nila kilala yun. Hindi naman scripted yun So, wala ka naman pambayad para mag-script, di ba? Ayan, nagamot ko yung pasyente. May pasyente ako dati, nasa Pampanga ako nag-umpisa na, naalala ko. May pasyente ako, hindi masyado makakalakad. Parang mahina ang tuhod. Nung nagamot ko, biglang nagtatalon-talon. Nakakalakad ng straight, ang bilis. So, nakita yon ng pamilya ko at mga kamag-anak ko. At doon sila nag-isip, teka. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, isang linggo, 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, ang daming pasyente lumabas at hanggang sa umabot na naniwala na sila. At doon ako nagtayo ng social network. Kasi yung resulta, makikita na nila sa uli, pero yung paghihirap mo at pagtatrabaho mo sa sarili mo para maging dalubhasa ka sa ganyan ay hindi lang nakikita yung hirap mo, sakripisyo. Hanggang sa nakikita ng pamilya ko, kamag-anak ko na masaya ako sa ginagawa ko at nakakatulong sa kapwa, na-realize din nila, tinanggap din nila ako. Mahirap talaga mga kamestro. Hindi lang yan Pag marunong ka na, marami din pagsubok. Marami kang makakalaban dyan. Nakakalungkot isipin, makakalaban mo, mga kapwa mo pa magagamit. Hindi mo maalis din, inggit galit.
pagta-trader. Okay, kung kasali ka man sa mga grupo, o member ka man sa mga kilalang spiritual fraternity, diyan magkakaroon ng problema din. Traduran, siraan. So, ano yung mapapayo ko dyan? Ang mapapayo ko dyan, mga kamesa, sa dami na ng pinagdaanan ko dito sa social network, mas piliin natin ang kapayapaan kaysa sa gulo. Maging matalino tayo, iwasan na lang natin at magparaya na lang tayo at magpakumbaba. Hindi pa ganito ganun, ha? Di ba, marunong ka na. Okay ka sa pamilya mo. So, kung gusto mong makilala dito sa social network, ay sinasabihin ko sa iyo na magpapakatotoo ko sa iyo na hindi biro dito sa spiritual. Hindi biro dito sa social network. Para ka na kasing artista dito. May gawin ka lang na konting pagkakamali, makakalimutan nila lahat ng kabutihan ginawa mo dito sa social network, dito sa spiritual. Nagkakamali ka lang na napakaliit. Minsan nga, hindi mo pagkakamali. Ginawa lang kamalian ng kapwa mo pa marurunong para sirain ka at baliktarin. Maraming ganyan. Dapat dito, marunong kang magpatawad, marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Diskarte rin, ha, turuan ko rin kayo sa medalyon. Paano nga ba mapagaan ng medalyon at mga matya? Napakasimple lang, mga kamesto. Humingi tayo ng basma sa itaas at idalangin natin na mapagana natin at gabayan tayo ng medalyon. Nag-uumpisa kasi dyan ng paggana ng medalyon at mga matya o matanting-anting sa paniniwala natin mismo at paniniwala natin sa gamit na nag-i-exist at totoo yun. So, doon na papasok yung mga orasyon. Pero ayusin muna natin yung sarili natin. Paniwalaan natin ang gusto na totoo ang ginagawa natin. Kasi once na pinaliwalaan mo, nag-spiritual ka, pumapasok ka, pero 50%, 50-50 ka, 50% di ka naniniwala, 50% nagdadalawang isip ka, nagdududa ka, walang kwenta sa spiritual, mabuti tumigil ka na lang. Kasi parang spiritual ka, dapat maniwala ka na ng lubusan. Kasi mag-fail ka at delikado din ang buhay mo kapag hindi ka naniniwala sa pinapasok mong larangan. So yun, mga kamestro, nagbigay lang ako ng idea. Ganun lang kasimple. Sana'y may napulot kayong aral sa aking mga binabahaging wisdom o talinghaga. Para sa ganun ay makatulong to sa inyo kahit pa paano at magbigay ako ng konting inspiration sa inyo na kaya nyo yan. Basta isentro lang natin ang Diyos sa ating puso. At mahalin natin ang mga taong nasa paligid natin na tunay nagsusuporta sa atin. Maraming salamat, mga kamestro. Hanggang sa mali. Paalam. Box.